Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secure. He will my shield and portion me, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine. But God, who called me here below, will be forever mine. Will be forever mine. You are forever mine. Amen. Tayo po muna ay pasamandaling tumayo para po sa ating confession of faith. Basahin po natin ito ng sabay-sabay na mayroon pong pagkaunawa po sa ating pong doktrina na sinasabi po ng Biblia. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit,
the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. Habang tayo po'y nakatayo, makibukas po tayo sa ating pong teksto. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Book of Luke. No? Luke chapter 17, verse 1 to 10. Luke chapter 17, verse 1 to 10. At basahin po natin ito ng sagutan. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, at sa last verse po sa verse 10 ay sabay-sabay po tayo. Luke chapter 17, verse 1 to 10. Matthew, Mark, Luke. No? Pangatlo pong aklat ng New Testament po natin, ng Gospel. Luke chapter 17, verse 1. Jesus said to his disciples, "These things that cause people to sin are bound to come, but woe to that person through whom they come." It were better for James that a millstone were hung about his neck, and he cast into the sea for penalty, that you should offend one of these little ones. Verse 3, "So watch yourselves. If your brother sins, rebuke him, and if he repents, forgive him. And if he trespass against you 7 times a day, and 7 times a day turn against thee, saying, I repent, thou shalt forgive him." Verse 5, "The apostles said to the Lord, increase our faith." And the Lord said, If you had faith as a grain of mustard seed, you might say unto this kind of tree, be thou plucked by the root and planted into the sea, and it shall obey you. Verse 7, "Suppose one of you had a servant plowing or looking after the sheep. Would he say to the servant when he comes in from the field, Come along now and sit down to eat? And he will rather say to him, Make ready supper for me, and let's prepare me, serve me while I have eaten and drunken, and afterwards I shall eat and drink." Verse 9, "Would he thank the servant because he did what he was told to do altogether? So you also, when you have done everything you were told to do, should say, We are unworthy servants who have only done our duty." Tayo po'y pasamandaling manalangin. Pagpalain nawa ang iyong banal na salita sa oras na ito sa pagkakabasa, Panginoon. Nawa ang iyong salita ang manguna at mangusap sa pag-aaral na ito, sa pagninilay-nilay, at patuloy na ang iyong Santong Espiritu ang bigay sa amin ng illumination na maunawaan namin ang mga talatang ito at ang maging ang mensahe mo, Panginoon, sa oras na ito. Sa iyo namin tinataas at pinagkakatiwala ang gawain ito, ang salita mo na aming pagninilayan. In Jesus' name, Amen. Tayo po'y makaupo na. Isa po mapagpalang umaga po muli sa bawat isa. Pwede mo na po ba pakitapik-tapik yung kaliwat kanan mo? Pakisabi, good morning. Good morning. Good morning. Sa likod po natin, good morning po dyan sa ating kapatid sa likuran. Magandang umaga po sa bawat isa. Tunay po nakakagalak dahil tayo muling magkakasama dito po sa ating mga mensahe po ng ating Panginoon Diyos sa oras po nito. Dito po sa ating pong binasa, ito po ay very familiar verses po dito po sa Book of Luke, chapter 17. No, meron pong heading po niya sa inyo pong mga Biblia na Sin, Faith, and Duty ng isang tunay na mananampalataya. At dito po, isa po sa mga itinuturo po ng ating Panginoon Hesukristo, yung patungkol po sa pagpapatawad, patungkol sa pagpapakumbaba, at patungkol sa pananampalataya. Idagdag na natin yung ating mga tungkulin bilang isang tunay na mananampalataya. Meron po rito isang verse na in verse 5, sabi po dito, sinabi ng mga alagad sa ating Panginoon Jesucristo, Lord, increase our faith.
Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. At yan po yung ating pong tatalakayin at pagninilayan po sa oras na ito na may pamagat pong ating pong mensahe about Lord, increase our faith. Sino po rito ang nakakaranas ng kakulangan sa kanilang pananampalataya? May kulang po ba sa pananampalataya ng bawat isa? O kinakapos ba ako sa pananampalataya? At maging ang mga alagad ay tumatawag at nananalangin at nagre-request sa ating Panginoong Jesucristo na dagdagan ang kanilang pananampalataya. Kung magre-request ka na dagdagan mo ang isang bagay, ibig sabihin ito ay kulang. Di ba sa mga bata kapag kumakain at naubos na yung kanilang pagkain, di ba dinadagdagan mo, ibig sabihin kulang yung ibinibigay mo sa bata o natatanggap po natin. At isa po ito sa panalangin ng mga alagad kay Jesus Christ. The apostle said to the Lord. And in fact, hindi lang po ito isang individual, hindi lang po isang alagad na nananalangin sa ating Panginoon Jesucristo na dagdagan ng kanyang pananampalataya. Bagkus yung lahat po ng mga alagad na kasama po ng ating Panginoon Jesucristo na nagre-request, humihingi kay Lord na dagdagan ang kanilang pananampalataya. Yung mga bata, pansinin po ninyo, ang daming hinihingi ng mga bata sa atin. Lahat ng mga hinihingi ng bata, hindi po nila alam yung mga hinihingi po nila. Ang nakakaalam po niyan ay tayo bilang mga magulang kung ito ay makakabuti o makakasama po sa kanila. Sino rito magulang na lahat ng hingiin, lahat ng i-request ng kanyang mga anak ay ora mismo ibinibigay? Alam natin bilang mga magulang kung ano yung mas makakabuting bagay na hinihingi ng ating mga anak at kung ito ay ating ibibigay, alam natin na ito ay para sa kanyang kabutihan. Kung hindi man natin ibibigay, alam natin na ito ay makakasama sa kanya. And most of the time, yung mga bata, hindi nila alam ang kailang mga nire-request. Basta lang masabi lang, gusto ko nito kasi yun yung pleasing in the eye na masama para sa mga bata. And the apostle, like the apostle, hindi po nila alam ang kanilang nire-request. Hindi po nila alam kung ano ibig sabihin na, Lord, increase our faith. Ibig sabihin, kulang. Kulang ang pananampalataya na ibinigay sa kanila ng ating Panginoong Jesucristo. Sa atin po ba, nung tayo po sumampalataya kay Kristo, enough po ba or kulang yung faith na natanggap po natin? Yung faith na tinutukoy po rito, hindi po ito yung faith na galing po sa atin, kundi ito po yung faith o yung pananampalataya na galing sa ating Panginoong Diyos. Ito ay pinagkaloob sa atin nung tayo po yung nanampalataya, tayo po yung na-born again, binigyan na po tayo ng itong pananampalataya. Yung pananampalataya na meron dito sa isang kapatiran versus doon sa pananampalataya doon sa ibang kapatiran ay hindi po magkaiba. Parehas po ang tinatawag na saving faith. At wag natin sabihin na, ay bakit siya ang galing niya sa music? Ako, wala akong gift sa music. Baka meron kang gift naman sa service. Bakit siya ganito? Ang galing-galing niya sa ganito. Ang galing niya magluto. Samantalang ako, yung itlog, nasusunog pa. No? Yung noodles, no? Nasusunog pa rin. Imagine, noodles na nga lang, nasusunog pa. Hindi mo pwedeng sabihin na bakit siya mata, ako ilong. Hindi mo pwedeng sabihin na bakit siya tenga, ako bibig. No, magkakaiba po ng mga gifts na ipinagkaloob po sa bawat sa atin.
At yung bawat kaloob po na yan ay may mga kanya-kanyang gawain po sa loob ng iglesia. Kaya nga sa lahat po ng mga gifts, pag pinagsama-sama po natin yan, makakabuo po tayo ng isang katawan, which the head is our Lord Jesus Christ. Ito pa hindi naunawaan po ng mga alagad na sinasabi na, Lord, increase our faith. Kung ipaparaphrase natin to, Lord, kulang yung ibinigay mong faith. Dagdagan mo. Sino nag-request na kay Lord na ganun? Lord, dagdagan mo yung gawin mo 36 hours yung creation mo na 24 hours sa isang araw kasi kulang. Kulang yung 24 hours na ibinigay mo sa akin o sa amin. Di ba? Marami akong narinig na ganyan. Kulang ang oras ko. Kulang ang oras ko. Parang kino-question natin yung creation ng ating Panginoong Diyos. Kino-question natin na mali yung pagka-create ng ating Panginoong Diyos maging sa oras na tayo merong 24 hours sa isang araw. At dito po sa mga unang passages po, sinasabi po sa verse 1 na darating ang panahon, darating araw na may mga tao na panggagalingan ng pagkakatisod ng bawat isa. At nawa, hindi po ito manggaling sa isang Kristiyano na maging katitisoran po siya ng tao. Ano yung sabi ni Lord dito? Kung ikaw ang magiging sanhi ng katitisoran, mabuti pa sa'yo ang talian sa leeg. Talian ng malaking bato at ihulog sa dagat. Upang ikaw'y maging sanipan ng pagkakatisod ng ibang mga tao. At kung mayroon kang mga kapatiran na magkasala sa iyo, rebuke him. At kung siya humingi ng tawad, patawarin. Yung forgiveness na tinatawag po rito. Sabi po sa verse 4, if he sins against you 7 times in a day, grabe na to, 7 times in a day, and 7 times comes back to you and says, I repent. Ano yung tugon natin? Forgive him. It takes a leap of faith to forgive someone. Sabi dito, 7 times in a day. Ano yun? Paulit-ulit na ginagawing kasalanan, oras-oras ginagawing kasalanan na yun. Pero sabi ni Lord, forgive him. Ito ba yung sinasabi ng mga alagad na, Lord, hindi ko siya kayang patawarin kasi kulang yung faith na binigay mo sa akin. Kaya ini-request ng alagad. The apostle said to the Lord, increase our faith. Na makapagpatawad kami ng mga tao na hindi kami maging sanhi ng katitusaran. Kung dadagdagan mo ang aming pananampalataya. When disciples asked Jesus to increase our faith, they asked the wrong question to the right person. Mali yung kanilang pagkakatanong. Mali yung kanilang panalangin about dito sa pananampalataya na meron po sila. At ano yung sagot ng ating Panginoong Hesukristo? Kung titignan mo, parang, Lord, parang hindi naman yan yung panalangin ko, pati ba yata yung sagot mo? He replied ng ating Panginoong Hesukristo, He replied, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Isa ba yung panalangin natin? Lord, increase our faith. But the apostles, they asked the wrong question to the right person. Tama yung kanilang pinuntahan. Tama yung kanilang pinagtanungan. Pero mali ang kanilang tanong. Yung ibang mga tao naman na naghahanap, mga naliligaw, tama yung kanilang mga tanong, pero mali yung kanilang tinatanungan o pinagtatanungan. Dito naman, mali yung kailang pagkakatanong, pero tama yung person na kanilang pinagtatanungan.
We must grow in our personal faith in order to achieve the mind of Christ and to meet the moral challenges of discipleship. Ang panalangin ng mga alagad, increase our faith. But your faith can grow, not to increase. Your faith can grow, not to increase. And nobody can increase your faith for you. And Christ gives us the tools we need to grow in faith. Ito po yung ating pong tatalakayin about faith, pananampalataya. Una po, sabi po sa verse 5 and verse 6 na binasa po natin, the apostle said to the Lord, increase our faith. And Jesus Christ replied, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will be obey you. No? Paano po ba lumago sa pananampalataya? No? Hindi po paano madagdagan ang ating pananampalataya, kundi paano lumago sa pananampalataya. At itong mga verses na ito, yung text mo nito, nagpapatunay, nagsasabi kung paano tayo dapat na lumalago sa pananampalataya. Una po, trust the power of faith. Maniwala sa kapangyarihan ng pananampalataya. Kung susuriin po natin, ito po ay para sa mga mananampalataya. Hindi po ito para sa unbeliever. Trust the power of faith. Una po, trust the power of God in whom you put your faith. Saan po niyo po ba inilalagak? Sino ba yung pinagkakatiwalaan ninyo patungkol po sa inyong pananampalataya? Minsan hindi natin maintindihan, maunawaan yung sagot ng ating Panginoong Diyos sa atin. Kapag binabasa natin yung kanyang salita, minsan hindi natin maintindihan or most of the time hindi natin maunawaan. May mga bagay na ipinapagawa sa atin, ipinapaliwanag sa atin ng banal na kasulatan, pero hindi natin ito, or most of the time, hindi natin ito ma-digest. Hindi natin maunawaan o magets agad kung ano ibig sabihin nun. Kagaya po ng sagot ng ating Panginoon Jesucristo dito sa mga alagad. Ang sagot niya, if you have a faith as small as a mustard seed, gaano kalaki ang mustard seed? O gaano kaliit ang mustard seed? Napakalit po ang, mustard, mustasa. Iba yung nilalagay sa yung sa miso, sinigang sa miso. Mustard seed. Ano siya? Puno o halaman? Halaman. Pero malaki siyang halaman. Napakalit niyang buto. Pero kapag siya ay lumaki, talagang malaki po siya. Ano pa ibig sabihin ng ating Panginoon Jesucristo po dito? If you have faith as small as a mustard seed, kung meron kang pananampalataya na yung kasing liit o kasize ng mustard seed na to, napakaliit na nga po nun, di ba? Ito isa sa mga metaphor na ginagamit po ng ating Panginoon Jesucristo na kung saan ikinukumpara yung pananampalataya na meron po tayo. Ibig sabihin, yung liit ng mustard seed na yun, ganun inilalarawan, inihalimbawan ng ating Panginoon Jesucristo yung pananampalataya nung mga alagad. Ano ibig sabihin po nun? Sabi ito, mustard seed, small, but accomplishes what God intends. Like Peter. Ano sabi ni Lord kay Peter? Ang liit ng iyong pananampalataya. Pero siya ay nakapaglakad sa tubig. Itong mga alagad na umihingi o dagdagan ng kanilang pananampalataya dahil maliit yung kanilang pananampalataya, and yet, they are working miracles.
Nagpapagaling sila ng may sakit. Bumubuhay din po sila ng patay. Hindi po yun dahil sa kailang pananampalataya, kundi dahil sa Diyos na nagbigay po sa kanila ng pananampalataya po na ito. Jesus uses this example of mustard seed to illustrate that even a small amount of faith can accomplish great things. Hindi po kulang ang pananampalataya na ibinigay po sa mga alagad. Hindi po kulang ang pananampalataya na ibinigay po sa atin. Yung liit na tinutukoy dito ng ating Panginoong Jesucristo na size ng ating pananampalataya kagaya ng mustard seed, ito din pananampalataya na mag-accomplish ng mga extraordinaryong bagay sa ating pong buhay. Can accomplish great things sa pamagitan ng maliit na pananampalataya na ito. O tinatawag natin nga maliit na buto ng mustasa. And implying that the focus should be on having genuine faith rather than the quantity of it. Hindi po pinag-uusapan dito kung gaano kalaki, kaliit ang iyong pananampalataya, kundi kung gaano ito katotoo. Kung paano mo ito pinapractice. Kung paano mo ito isinasagawa. Kaya bisan marinig natin, napakalalim na nitong tao na ito. Gaano mo ba, ano ba yung gauge natin, ano ba yung matrix natin para sabihin mo na ang tao ito ay malalim na sa pananampalataya? And even our forefathers, Abraham, father of faith. And yet, sila po yung nagkakasala pa din. David, closest, saan? Kanino? To God's own heart. And yet, siya pa rin ay nakagawa ng mga karumal-dumal na kasalanan. Solomon, pinakamatalinong tao na nabuhay, nahulog pa rin sa kasalanan. Implying that the focus should be on having genuine faith rather than the quantity of it. Hindi po pinag-uusapan dito yung padamihan, palakihan ng faith. Kundi po kung gaano katotoo. Kung paano po natin ito ginagamit. Paano pa natin ito pinapractice yung faith na meron ka po. Kahit sabi mo meron kang faith na silaki ng buto ng mangga. Compare mo sa buto ng mustasa. Ang ibig sabihin, yung buto ng mangga, mas malaking faith niya. Compare mo sa buto ng mustasa. Kung paano po natin ito ginagamit, kung paano po natin ito pinapractice. And this verse serves as a reminder that faith, even in its smallest form, is powerful. And it's direct result of trusting and depending on God. Kaya trust the power of God in whom you put your faith. No, hindi po palakihan ng faith. Kundi kung paano mo ito ginagamit sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya sabi na alagad, Lord, increase our faith. At ginagamit ng ating Panginoong Jesucristo bilang metaphor ang mga bagay na nakikita po niya sa paligid para po ipaliwanag dito sa mga taong nakakapakinig sa Kanya kung anong gusto niyang sabihin po sa kanila. If you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted. Imagine, kapag meron kang pananampalataya na singliit ng mustard seed, kaya mong gawin ang mga bagay na imposible. Yung mga ginawa po ng mga alagad, imposible po yun. Magpagaling na may sakit, bumuhay ng patay, mangaral. Yan po yung mga imposibleng bagay na ginawa po ng mga alagad, pero nagawa po because of this faith na galing sa ating Panginoong Diyos. At pangalawa po, trust the power of faith. Faith to do whatever God wants you to do.
Ito yung pananampalataya na pinagkaloob po sa atin na gawin natin ang mga bagay na ipinapagawa sa atin ng ating Panginoong Diyos. Sabi po niya, forgive those who sin against us. Diyan po sa mga sa taas po ng verse po natin, sabi po, di ba, if your brother sins, rebuke him. If he repents, forgive him. If he sins against you 7 times in a day and 7 times comes back to you and says, I repent, forgive him. Forgive those who sin against us and not to be a stumbling block to others. Hindi po madaling gawin po ito. Kaya nga po, kailangan tayo lumago sa pananampalataya upang maunawaan po natin ang mga talatang ito na ito ay pinag-uutos sa atin ng ating Panginoon Jesucristo na patawarin natin ang mga taong nanakit sa atin, patawarin natin ang mga taong gumawa sa atin na hindi maganda, patawarin natin ang mga taong naninira sa atin, patawarin natin yung mga taong sabihin naging pasaway sa atin, hindi na maging magandang trato sa atin, yung mga taong gumawa sa atin hindi maganda. Sabi ni Lord, forgive them. Forgive him. Kahit sila magkasala sa'yo ng paulit-ulit, patawarin mo sila. Pero sabi rito, and 7 times comes back to you and says, I repent. No. Mas maganda rin talaga humingi ng tawad yung mga taong ganun. At kung hindi mo humingi ng tawad, patawarin. Ipagpasa Diyos na lang po natin yung mga kasalanan ginawa po nila sa atin. At huwag tayong maging katitusuran po na ng ibang mga tao. No? Faith to do whatever God wants you to do. It takes a leap of faith na magawa po natin ang mga bagay na yan. Kaya nga, hindi po kayang gawin ng mga alagad. Kaya humihingi sila o dumadalangin sila kay Lord. Lord, increase our faith. Para magawa namin ang mga bagay na ito. Para mapatawad namin sila kasi hindi namin sila kayang patawarin. At pangatlo po, trust the power of faith is a complete reliance upon God in your life. Ito yung buong pagtitiwala sa Diyos ng ating pong buhay. Na meron tayong tinatawag na confidence o meron tayong kumpiyansa, assurance, kasiguruhan ng ating buhay ay nakasanalay sa ating Panginoong Diyos. Kaya kasama po dyan yung deny yourself. Take up your cross and follow our Lord Jesus Christ. Hindi po natin kayang gawin to kung hindi po natin ipagkakatiwala yung ating kasiguruhan sa ating Panginoong Diyos. Trust the power of faith. Pinagkalooban po tayo ng pananampalataya na galing sa Kanya. Ang kailangan po natin ito ay palaguin, pagyamanin. Hindi po para tayo ay humingi ng karagdagan patungkol po sa pananampalataya. They don't need a large quantity of faith. Their power is not in their faith, but in the object of their faith. Sino ba yung object of our faith? It's our Lord Jesus Christ. No, hindi po dahil sa yung pananampalataya nagagawa po natin ng mga bagay na imposible, kundi dahil ito sa ating Panginoong Jesucristo na nagbigay po sa atin ng pananampalataya, kaya po natin nagagawa ang mga imposibleng bagay. Kaya wag po nating ariin ang mga bagay na na-accomplish po natin. Wag po natin ariin ang mga bagay na meron po tayo ngayon. Yan po lahat ay galing sa ating Panginoong Diyos. No, ipagkatiwala po natin sa Kanya. No, trust the power of faith. At pangalawa po, sa verse 7 to 9, give the service of faith. Give the service of faith. Sa verse 7 to 9, ito pong
paglilingkod. Suppose one of you had a servant plowing or looking after the sheep. Will you say to the servant when he comes in from the field, "Come along now and sit down to eat"? Will you not rather say, "Prepare my supper. Get yourself ready and wait for me a while. I eat and drink. After that you may eat and drink"? Would he thank the servant because he did what he was told to do? Give the service of faith. Ibigay ang paglilingkod ng pananampalataya. Yung pananampalataya, meron po tayo, meron po yung tinatawag na paglilingkod. Hindi lang po tayo basta naglilingkod. Meron tinatawag na watchful obedience. Be a servant of Christ who is watchful and ready at His work. The Master will reward you. Watchful obedience. Mapagmatsyag. Hindi lang po basta tayo naglilingkod. Dito po sa verse 7 po, ito po may tinatawag na a master-servant relationship. Pagdating ng kanyang master, itong servant ay ipaghahanda niya yung kanyang master sa atin, amo, boss. No? Ipaghahanda ng kanyang pangangailangan. Hindi lang po basta ipaghahanda. Hindi lang basta kung sa pagkainan, hindi lang po basta yan ilalagay yung plato, yung baso, yung tinidor, yung kutsara, yung pagkain, yung ulam, yung kanin. Kundi, meron po siyang tinatawag na mapagmatsyag. Minamatyagan niya ang lahat ng bagay patungkol po sa kanyang master. And careful obedience. Maingat. Hindi pa nagmamatsyag, kundi maingat na pagsunod. Buti nga rito, wala silang tinatawag na table manner, table etiquette. Kailangan yung kutsara, tinidor, nasa proper place. Yung baso, nandun sa At kung ikaw'y kumakain, yung mga position ng mga kutsara, tinidor, kailangan, may mga meaning pa pala yun. Kaya pag kumakain pala tayo sa mga restaurant, yung kutsara, tinidor na ginamit natin, wag natin basta-basta kung saan ilagay. May meaning pala lahat yun. Kapag naka-cross yung kutsara, tinidor, pag nakaganon, may mga kanya-kanyang meaning, no? Careful obedience, maingat na pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Ito po yung service of faith na tinatawag. The faithful servant is careful to please his master, not himself. Kaya kung meron tayong tamang pananampalataya na natanggap sa ating Panginoong Jesucristo, tayo ay tinatawag ng faithful servant. Nang hangarin natin ay mabigyan lugod natin ang ating master. Hindi po yung sarili po natin. Kung yung tinatawag ng master and slave relationship, wala tayong nais gawin kundi mabigyan lugod ang ating master. Mabigyan natin ng kasiyahan yung ating master. And servant does not tell the master what he will and won't do. Wala pong karapatan itong mga servant sa kanyang master kung anong nais niyang gawin o sabihin. Kundi ang master ang may karapatan sa lahat ng bagay. Kaya maingat po yung kanyang pagsunod. Kasi baka mamaya magkamali siya. Mapagalitan siya ng kanyang master. Magkamali siya sa mga bagay na dapat niyang gawin. And knowledgeable obedience. Meron tamang kaalaman sa pagsunod. With knowledge comes responsibility. Knowledgeable obedience. Hindi po ba kayo nagtataka? Nung hindi pa tayo mananampalataya, napakasimple ng buhay natin. O sabihin yung mga bago tayong mananampalataya, hindi pa natin alam mo yung mga iba pang mga katotohanan patungkol sa salita po ng ating Panginoong Diyos. Pero the more na ang dami na nating nalalaman patungkol sa Diyos, parang mas nagiging komplikado. Di ba na-experience po yun?
Parang mas marami, dumami ang tanong ko ngayon. Ba't parang mas medyo naging komplikado na ngayon ang buhay ko, yung kaisipan ko patungkol sa Diyos. Kasi ang daming mga bagay na nais kong malaman. Maraming mga bagay na pumapasok sa akin kaisipan na medyo hindi ko ma-absorb. At maging sa pagsunod po natin, dapat meron po tayong karunungan, meron tayong kaalaman sa pagsunod po sa dapat nating gawin o dapat po nating sundin. With knowledge comes responsibility. Ang sabi sa Matthew 11:29, take my yoke upon you. Pasanin niyo ang aking pamatok dahil, sabi niya, mag-ang lamang to. Sa John chapter 8:31-32, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo o sa aking mga salita, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Knowledgeable obedience. Meron tayong tamang kaalaman patungkol po sa pagsunod. Nawa, yung kaalaman na yan ay nagmumula po sa salita po ng ating Panginoong Diyos. At pangatlo po, sabi po sa verse 10, so you also, when you have done everything you were told to do, should say, we are unworthy servants, we have only done our duty. Obey. Obey the duty of faith. Sundin ang tungkulin ng pananampalataya. Meron pong duty ang ating pananampalataya. Meron po tayong dapat na gawin. Una po, the humble dependence of faith in God. Itong mga may kababaang loob. Itong mga taong may pagpapakumbaba. Siya yung mga tao mayroong pagtitiwala sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Una po yung kanyang pananampalataya sa pagliligtas po sa kanya for salvation from sin and death. Na tayo ay iniligtas mula sa kasalanan. Iniligtas mula sa kamatayan. For guidance from word of truth. Merong paggagabay sa atin ang ating Panginoong Diyos patungkol sa kanyang salita, patungkol sa katotohanan ng kanyang salita. For protection from overwhelming trials. Merong pag-iingat ang ating Panginoong Diyos dito sa mga naranasan natin mga pagsubok, problema. And for assurance of eternal rest. Na yung humble dependence of faith in God. Ito yung mga nagpapakumbabang mga tao o may kababaang loob ng pagtitiwala sa pananampalataya sa ating nag-iisang Diyos. At pangalawa po, be responsible. Obey the duty of faith. Maging responsable po tayo. Being trustworthy. Tayo mga mananampalataya na pwedeng pagkatiwalaan sa mga malalaking bagay. Kung hindi nga tayo mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, paano tayo pagkakatiwalaan sa mas malaking bagay o sa mas malaking mga gawain? Be responsible, being trustworthy, being saturate your mind with God's Word. Saturate your mind with God's Word. Hindi po yung mga worldly things ang laman po ng kaisipan po natin, kundi yung salita po mismo ng ating Panginoong Diyos. Obey the duty of faith. At pangatlo po, reverence and godly fear. Hindi po lagi nawawala yung reverence and godly fear. Surrender your will and accept His will for you. Reverence and godly fear. Is obey the duty of faith. Sundin po natin ang tungkulin ng pananampalataya na meron po tayo. Dahil yan po yung ating pong duty
No, yun po yung ating task na sumunod sa pinag-uutos po ng ating Panginoong Yesukristo. Kaya kung susuriin po natin, babalikan po natin ating pong teksto, yung panalangin ng mga alagad, Lord, increase our faith. O dagdagan mo ang aming pananampalataya. Or, palaguin ang pananampalataya na meron po tayo. Kung kulang, pwede pa tayo humingi. Kung meron naman tayo na, hindi ba kalabisan na humingi pa tayo ng karagdagan? Which is pinagkalooban na tayo ng faith? Di ba mas maganda kung ito ay dapat palaguin? Yung puno, provide ng ating Panginoon yung puno. Anong dapat mangyari sa puno? Lord, dagdagan mo yung puno kasi kulang. Or i-request natin, Lord, palaguin mo yung puno. Palakihin mo yung puno. Hindi natin kailangang humingi ng mga bagay na meron na po tayo. Hindi na po natin kailangan hingin sa ating Panginoong Diyos yung bagay na ipinagkaloob na po sa atin. Kundi ito ay palaguin po natin. Yeah. At nawa yung pananampalataya na meron po tayo, ito yung pananampalataya na lumalago. At kapag tayo lumalago, nag-i-increase po yan. Nag-i-increase po tayo sa kaalaman, nag-i-increase po tayo sa service, nag-i-increase po tayo sa lahat po ng bagay. Faith increases as we rely on our Master and obediently serve Him. And without faith, sabi po ito, without faith, it is impossible to please God. Faith will grow when we trust the power of God in our lives, when we diligently serve Him, and when we dutifully obey Him. Faith will grow during times of comfort and is practiced during times of crisis. Ulitin ko po. Faith will grow during times of comfort and is practiced during times of crisis. When we can say, Lord, grow our faith. Lord, not to increase our faith, but Lord, grow our faith. Paki-slide nga yung last slide po natin. Ito, panalangin po natin sa ating Panginoong Diyos na palaguin yung pananampalataya na ibinigay niya po sa atin. No? Huwag na pong dagdagan kasi meron na pong binigay na pananampalataya sa atin. Ang kailangan na lang po natin, ito ay palaguin po. Kayo po yung ating pong ipanalangin sa ating Panginoong Diyos na tayo lumago sa pananampalataya, lumago po tayo sa tamang pagkilala sa Kanya, lumago tayo sa tamang pagkilala sa salita ng Diyos, magkaroon ng mataas na paggalang sa Diyos, magkaroon ng mataas na paggalang, pagtingin sa Kanyang salita, at magkaroon ng mataas na pagtingin sa ating Panginoong Diyos. Lord, grow our faith. Kung ang panalangin ng mga alagad, Lord, increase our faith. Ang ipanalangin natin kay Lord, grow our faith. Na tayo po tumayo, tayo po manalangin. Let us pray. We thank you, Lord, sa oras na ito. Sa biyaya at habag mo na patuloy mong ipinaparanas sa iyong mga anak. We thank you, Lord, dahil patuloy mo kaming biniyaan ng buhay, kalakasan, at maging ng pananampalataya na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na tunay na nagko-correct sa aming mga maling kaisipan. Minsan marami kaming mga nais na hingin sa iyo. Marami kami hinihingi sa iyo na matagal mo nang ipinagkaloob. Na hindi lang namin nalalaman. Like, yung pananampalataya na ibinigay mo sa bawat isa. Lord, kami hindi
humihingi na dagdagan mo ang pananampalatayang ito. Yung pananampalatayang ito ay sapat na dahil ikaw ang nagbigay nito. Kaya aming dinadalangin maging sa mga oras na ito na kami ay palaguin sa pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, na lumago ang pananampalatayang ito na pinagkaloob mo sa bawat isa. Maging avenues ang iyong banal na salita. Ang mga quiet time namin, ang prayers namin, ang meditation namin, ang devotion namin, ang fellowship sa bawat isa, maging avenues ito, Panginoon, upang patuloy kami lumago sa pananampalataya. At tulungan mo kami, Panginoon, na taos-puso kaming magtiwala sa iyo. Dahil ikaw ang nagkaloob ng pananampalatayang ito. Ito ay nagmula sa iyo. Hindi ito nagmula sa amin. Wala kaming participation sa pananampalatayang ito. Ikaw ang may akda ng pananampalataya na meron kami sa mga oras na ito. Kaya kami dumudulog, idinadalangin na kung paano mo kami pinakalooban ng pananampalatayang ito, idinudulog namin, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na buhay, ang patuloy na magpalago nito. I-practice namin, Panginoon, ang pananampalatayang ito. Magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Lalong-lalo na sa pinag-uutos mo na patawarin ang mga tao nagkasala sa amin. At hindi nawa kami maging katitsuran ng ibang mga tao. Mahirap man gawin ito, at kami dumadalangin na magawa namin ito, Panginoon, na mapatawad ang bawat isa na nagkasala sa amin. At sa pamagitan ng pagpapatawad na ito, lumalago kami sa pananampalataya. Dahil napapractice namin ang pananampalataya na pinagkaloob mo sa bawat sa amin. Kaya kami dumudulog sa iyo at humihiling, Panginoon, na patuloy mo kaming patubayan at gabayan sa lahat ng oras. Upang kami nga, Panginoon, na hindi mahulog sa pagkakasala. Bagkus kami ay makapagpatuloy, makapamuhay kami na may kabanalan sa iyong harapan. Palaguin mo nawa, Panginoon, ang pananampalataya ng bawat isa. Dahil hindi namin kaya mga bagay na ito. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang nag-aadya ng lahat ng mga bagay. Kaya sa iyo namin ipinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa. Maging ang pananampalatayang ito ay patuloy mo nga katagpuin, Panginoon, na kami lumago sa lahat ng aspeto ng aming buhay. We thank you, Lord, sa oras na ito. We thank you, Lord, sa iyong salita na aming napagnilayan. At nawa, bilang iyong mga anak, tulungan mo kami, Panginoon, at turuan kami, Panginoon, kung paano nga kami makapamuhay ng may kabanalan, makapamuhay ng malayo sa kasalanan. Tulungan mo kami, Panginoon, dahil hindi namin kaya ang mga bagay na ito. Kundi mo kami sasamahan, kundi mo kami papatubayan. Kaya kami patuloy na nagpapasakop sa iyo. Nagpapasakop kami sa iyong dakilang kapangyarihan. Na kami patubayan sa lahat ng aspeto ng aming pamumuhay. We thank you, Lord, maging sa mga kapatid ko na dinako mo sa lugar na ito. Sa presensya ng bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil in-impart mo sa mga kapatid kong ito na makadalo sa mga gaitong gawain. Na kami ay magpalakasan sa pakikinig, pag-aaral ng ipong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa fellowship na ito na pinagkatiwala mo sa bawat sa amin. Sa lugar na ito.
sa sakripisyo ng bawat isa, sa presensya ng bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil meron kaming ganitong pagtitipon, meron kaming pagpapalakasan sa iyong banal na salita at meron kaming pag-aaral na iyong banal na salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na ma-practice ang mga bagay na ito hanggang sa iyong muling pagparito. Magawa namin ang aming mga tungkulin, ang aming mga duties and responsibilities bilang iyong mga anak, bilang iyong mga lingkod. Na kami ay patuloy na magpalakasan sa iyong banal na salita. Patuloy pang pagpalain, Panginoon, ang buhay ng mga kapatid kong ito. Ingatan nawa, Panginoon, sila sa kailang mga pang-araw-araw na gawain. At maging ang mga kinabubuhay ng bawat isa, ito nga ay patuloy mong pagpalain na matugunan na naman ang kailang mga pangangailangan sa araw-araw. At pagalingin nawa, Panginoon, anumang sakit ang meron ng bawat isa. Kaya salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa fellowship na ito. At salamat, Panginoon, sa iyong habag at biyaya na patuloy mong ipinaparanas sa iyong mga anak. And to Him who is able to keep you from falling, and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and evermore. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen.